Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Good morning po. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon muli na makapagsalita sa inyong harapan. Salamat dahil pribilehiyo na makasamba kasama kayo dahil hindi naman po every Sunday ay available ako. Talagang nag-aaral po kasi ako kahit na linggo. So, salamat sa Panginoon dahil hinayaan niya na makapagsalita po ako sa inyong harapan, maibahagi po yung kanyang mayamang salita. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at tumingi ng gabay sa ating Panginoong Hesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos. Nire-recognize namin ang inyong authority, ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay, sa inyong iglesia, Panginoon. Ang mga taong ito, Panginoon, ay inyong mga anak. Salamat dahil dinako niyo sila dito. Nawa po ang inyong mayamang salita ay magsilbing kalakasan o pagkain po sa aming mga espiritu. Buksan po ninyo ang mga puso ng bawat isang naririto. At dalangin ko kung ano man po mga pangdaraya, nakaaway o panlilito ay hindi makapangyari sa oras na ito. Because Panginoon, malinaw na maintindihan at maunawaan ng bawat tagapakinig sa umagang ito ang inyong salita. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita. Kayo po ang mataas at wala po akong inaangkin na kahit anong karangalan, kundi lamang nararapat lahat ay sa inyo po namin ibinibigay, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay Fruitful Christianity o isang mabungang pagiging Kristiyano o Kristyanismo. Ang pagiging isang Christian or sabihin na natin sa context natin ngayon bilang isang born again, isa sa mga aspeto po para masabi natin na tayo po ay mabunga ay yung ating relasyon. Kasi hindi naman pwede na bilang isang born again. Sa ngayon, sabihin natin ngayon, hindi nyo pa matanggap na ano ka na ba ngayon? Katoliko ka pa ba? Hindi, ma-attend lang ako dyan. Kahit nyo man tanggapin or hindi, once na talagang naging totoo sa inyo yung relasyon ninyo sa Panginoon, consider as born again. At bilang born again, hindi naman pwedeng putulin natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Tama ba? Isa sa mga turn off ako, lalo sa mga churches sa ngayon, and buti na lang nagiging open na rin si Pastor dito, yung bang inaagaw ng church yung relasyon ng isang tao sa kanyang family. Gusto kong linawin sa inyo na first and foremost, dapat ang priority natin ang Panginoon. Pero hindi naman to dapat nakakahadlang o nakakaputo, nakakasira ng ating relasyon sa ating pamilya, maging sa ating kapwa na kinikilusan dito po sa, specifically dito po sa barangay ng Cebu. Sabi daw ang ating relasyon sa Panginoon ay parang vertical and horizontal relationship. Parang cross, di ba? Nakita naman na kayo ng cross, di ba? Meron pa po ba ditong nung bata ako, merong nagsisinakulo dito nung nagbabakasyon po ako dito. Alam ko lang kung meron ngayon. Alam niyo po ba yung significance niya nung vertical and horizontal relationship? Pagka sinabing vertical or yung patayo, ito yung sumisimbolo sa relasyon natin sa Panginoon, sa Diyos Ama. At ito pinapakita dito yung connection natin sa Kanya bilang ating Panginoon. At yung vertical naman, yung pahiga or pahalang, ito naman yung nagre-represent sa relationship o relasyon natin sa ating kapwa. Yung ating magulang, mga kapatid, kapitbahay, kahit kaaway mo. Bakit ko nabanggit yan? Kasi bilang isang Kristiyano, dapat buo yan Hindi pa pwedeng konektado ka sa Panginoon pero putol yung relasyon mo sa kapwa. Baka mamaya may nagsisimba dito kagalit lahat ng kapatid kasi nakikipagpatayan sa lupa. Diba? Usong pagka-reunion or pag may patay, usong game yan lalo sa mga, sabi ko nga, sa ngayon wala po kaming lupat bahay na
nagre-renta pa rin po kami hanggang sa ngayon. Totoo po yan yung sinabi ni Pastor. Wala po kaming property na masasabing amin. Pero napaka-favorite naging niya ng mga magkakamag-anak, agawan lupa hanggang mamatay. Kahit mamatay ako, hindi ko ibabahagi yung lupa na yan. Yung kaya mong ipagpalit yung relasyon mo sa kapatid mo, o sa pamangkin mo, o sa... sabi nga, sa totoo lang naman, wala naman nakapagdala ng kahit isang singkongkosin sa pagpanaw niya, di ba? Tama po? Bakit kaya ganun? Kayang ipagpalit. Tapos pag malaman-laman mo lang, ang iyong mayaman tuloy, abogadong maglalakad ng papeles Makita mo, yung pagtatanungin, ano po ba yung pinag-aawayan nating property o titulo? Ito po, attorney. Siyempre, sabi, sige, ilaban natin. Makita-kita mo ang kumita bago ma-i-transfer o mahati-hati yung titulo. Ang mayaman ng abogado. Hindi naman yan kokontre. Di ba? Kung gusto mong magkaso, di magkasuhan kayo, walang pakialam doon. Kikita ang abogado. Pero kayo, si tanga kayo, akala nyo nakuha nyo, tumubo kayo sa katiting na lupa, hindi nyo alam ang kumita, abogado. Kaya yaman ako, no? Hindi ko naman pinangarap na gano'n na sa mga ganong bagay. Pero sabi ko nga, baka meron hanggang dito sa parang ayoko pong i-judge yung mga churches na nandirito. Maraming mga churches dito, hindi ko po kilala yung mga pastor dito. Pero ito yung na-observe ko. Tingin ko, alam nyo may mga born again na churches dito. Supposed to be ang isang church na nakalocate sa isang lugar. Dapat meron niyang, merong epekto sa society, sa kinikilusan niya. Ano ibig sabihin yan? Kasi lumaki po ako sa Bukawi, sa Bundukan. At isa ang born again, sabihin natin na reliyon, hindi man siya karamihan, pero kilala nung time nila pastor. Pero sabi ko, bakit ganun? Parang hindi kilala ang pagiging born again sa Bundukan. Makikita mo, sila pa rin yung nag-aaway-away, sila pa rin yung mga hindi magkakasundo. And I hope sana sa church na to, katulad ng panalangin ko dito, na unti-unting ini-establish ng Panginoon, nakakalungkot pag dumating sa punto na almost 1 year na tayo, yung church na to, dumating ng isang dekada, hindi man lang maramdaman ng Barangay Cebu na merong church dito sa Cebu. Bakit? Ayan, may nagpapatayan pa rin, may nagkakagalit-kagalit, tas malalaman pagka pinatawag nung dupot tagapamayapa, patawag mo si Pastor Ronnie, patawag mo si Pastor JM, bakit? Nag-aaway-aaway to. Sabi, ba't ako? Miyembro mo yan Nakakahiya. Diba? And ito yung isang na-realize ko personally. Siyempre, nag-iisip-isip din ako, mahirap naman mag-preach nang hindi ko nararanasan. Ito yung personal testimony ko dyan. Masasabi ko na unti-unting naayos yung relasyon ko sa Panginoon and even sa mga tao. Nung na-witness ko talaga, sabi ko nga sa inyo, nung na-witness ko na nung may kaso si Pastor, ang sabi niya talaga nun, hindi ko pala nasabi kasi nasa kulungan si Pastor nun. Hindi ko pala narinig. Sabi niya kay Mama noon na, anak, sabi ni Papa mo, patawarin na raw yung mga pumugbog sa kanya, yung mga nagkaso sa kanya. And syempre, ang initial reaction ko nun, Santos kami. At nung time na yon, nakakapunta na ako dito sa Cebu. Bata pa ako, nakikita ko may mga baril, yung mga tiyuhin ko, yung mga lolo ko. Hindi ko man nawi-witness na may pinapatay. Pero alam ko, connected ang mga Santos. Hindi tahimik ang Santos. Ngayon na lang siguro. Pero ang gulo-gulo, maligaya. Tawanan yung mga maligalig ang mga Santos. Maligalig. Syempre, isa sa mga produkto ng hindi maayos na pamilya na Santos, at salamat sa Diyos, dumating siya dito, nagpakilala sa amin, nagpakilala kay Pastor. Syempre, ang inisip ko, yung tatay ko yata, nalakas ng pokpok kasi ang kwento niya, daw siya nung nagsugodan na yung tao kasi may patay na, binugbog daw siya ng mga tanod, pinokpok hindi ko alam, tawag niya doon yung pamalo ng mga tanod. Patuta, basta kung sabi niya, matigas daw. Sabi ko, siguro nalakas pokpok sa ulo ni Pastor. Bakit? Abnormal na mag-isip kayo. Sabi ko, totoo po yun kasi nung
parang gabi yata yun eh, kung medyo fresh pa yung memory ko. Nung gabi na yun, sumugod na, hindi ko na alam to, sabi ko na lang, totoo yun, sabi ko, ay nako, pag kami nangyari dito kay Papa, tsak, sugudan yung mga lolo ko. And hindi ako maniniwalang hindi kami gaganti. At totoo naman, ito ano na lang, off the record, pero sinishare naman din namin. Yung pala nung nagkataon na yun, buti na lang hindi inabutan, buhay pa nun sila Lolo Big, sila Lolo Andak, pumunta pala talaga sa pumunta sa ospital. Nung time na yun, syempre, in custody ni si pastor ng mga pulis. Dinala sa ospital. Buti na lang hindi nag-abot. Tsaka hanggang ngayon, pagka maaalala siguro na ibang tao yung Santos, napakapangit. Tsaka maraming namatay. Pero hindi niloob ng Panginoon. Ba't ko nasabi naman yun? Kasi kung si pastor na leader ng isang tahanan, katulad nga ng testimony kanina ni brother, hindi ko po na maalala siya eh. Kung siya hindi talaga maayos pa yung relasyon niya paakyat sa Panginoon, yung relasyon niya sa kapwa niya, maging dun sa mga tao nang bugbog sa kanya, and supposed to be naman, dapat magagalit. Tama ba? O kung kayo, at alam ko marami dito lumalapit kay pastor dahil may kaso, maraming naranasang injustices. Dapat ba magalit ka? Dapat? Uy, kunwari, hindi. Hindi nga kahit nga sa Facebook, nagpaparinigan eh. Simpleng yung mga utang eka na ganito, hindi mabayad-bayaran, kung makapag-post eka, mag-milk tea, hindi man nang mabayad ng utang. Sa totoo lang, ang initial reaction dapat magalit ka, gumante, di ba? Tama ba? Kasi yun bilang isang tao, normal na magalit ka. At isa ko, aminado ako na isa sa mga weakness ko, ayun, yung gumante, yung parang hindi lang maka-event, kundi kung ano yung ginawa sa amin, masigit pa. Pero nung narinig ko yun, sabi ko, yung tatay ko yata nabubuang na. Pero doon na pala nagsisimula yung totoong relasyon niya sa Panginoon. Ba't ko naman na-share sa inyo? Kasi alam ninyo, tatandaan po ninyo, kapag hindi talaga maayos yung relasyon niyo sa Panginoon, nagmamanifest yan horizontally sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi nyo pwedeng sabihin na maayos ang relasyon mo sa Panginoon, pero kagalit mo naman yung anak mo, kagalit mo yung kapatid mo. Sino maniniwala doon? Sabihin, born again yung, baka burn again. Diba? Hindi born again, burn again. Buhay pa lang, sinusunog na yung kaluluwa, pag namatay, doble pa. And yun yung personal na vision ko or yung panalangin ko rin dito sa church dito sa Cebu. Hindi po coincidence na punta dito ang Bukawi, ang mga taga Marilao. Merong gustong gawin ang Panginoon sa Cebu. And I hope kayo, as part po ng church, ayaw nyo pa man tanggapin sa ngayon or tanggapin nyo na eventually, born again na kayo. Hindi na kayo Katoliko. Bala kayo. Naku, maraming nagagalit. Bala kayo. Pero yun ang katotohanan Hindi naman. May violent reaction agad. Hinuhuli ko lang Pero joke lang po yan, joke lang. Pero in reality, ganyan. Unti-unti po kayo pumapasok sa isang relasyon. At kapag sinabi kong born again, hindi naman po namin kayo in-invite sa isang religion Diba, may pananaw tayo na buhay o bininyagan bilang Katoliko, mamamatay na? Ewan ko lang din ulit, kung mamamatay na Katoliko kayo nandito. Bahala ulit kayo. Si Nanay Aso, pag pala ako abogado, mahuhuli tayo pareho. Nahuhuli kayo sa cross-examine Pero again, sabi ko sa inyo, yung pinapasok po ninyo, hindi religion, relasyon. At ang isang mabungang Kristyano katulad ng ating title, ang kanyang relasyon sa Panginoon, nagmamanifest yan, nagre-reflect yan sa relasyon niya sa kapwa niya. Ayokong isarado sa ating pamilya lang, kundi sa kapwa natin. Even sa mga taong hindi naman kamahal-mahal. Sabi nga, sige, alam niyo po yung golden rule, sige.
Sa Confucianism, ang sabi dito, do not do to others what you do not want them to do to you. Pero alam niyo po ba, merong version tayo dito sa Bible at sa salita ng Panginoon. Ang sabi naman dito sa Gospel of Matthew, in everything, do to others what you would have them to do to you. Pagka inanalyze niya, dito sa Confucianism, hindi yan Christianity talaga or sa pananaw ng mga born again. Ang gustong sabihin niya, kikilos ka lang kung o gagawa ka lang ng isang bagay, ng mga bagay na ayaw mo din gawin sa'yo. Parang magiging mabait ka lang doon sa mga taong mabait sa'yo. Tama? Diba? Parang kikibuin mo lang yung tao na kinikibo ka. Eh, syempre, pataasan ng pride. Lalo dito, kayo-kayo lang, magkakakilala na kayo. Nalalaman nyo kung sino hindi magkakabati, di ba? Yung kunwari, pagka nakakasalubong yung hindi mo kasundo, kala mo may stiff neck, nakaganon eh. Pero malayo pa lang, nakikita naman talaga. Niloloko pa yung sarili. Kunwari, ay, hindi ko napansin yung nakaganon kunwari. Di ba? Ganyan ang Confucianism. Pero pag tinignan natin, passive. Bakit sinabing passive? Kasi yung relasyon mo pala, nakadepende kung paano ka tatratuhin ng tao. You will not react based on your own, parang masasabihin natin intention. Kundi, kung ano yung pinakita sa akin ng tao, gagawin ko yun masigit pa. Di ba may mga ganyang post mo, mabait ako kung sa mabait, pero huwag mo kung gagalitin. Tigre ako. May mga ganyang mag-post. Mabait ako sa kung mabait na kaibigan, pero hayop akong kaaway. Uli-ulit sila. Yes. Ganun ako dati. Dati. Sumasagot sila. Pero, hindi pala ganun ang pagiging born again, ang pagiging Kristiyano. Kasi sabi dito, ikaw pala yung dapat mag-initiate. Sabi ko, sa lahat ng bagay, everything, gawin mo sa mga tao, yung others dyan, kahit nakakaaway mo eh. Yung alam mong, in the end, pagka-kilos at pagkilos ng Panginoon na pinapagawa nila sa inyo, eventually gagawin din nila sa iyo. Mas active pala, hindi pala yung ako na, ako dyan na parang, ba tawag dito? Nagigilty ako sa ganyan. Kasi, to be honest, sabi ko nga, parang lumaki kami na, na parang outcast. Si Pastor, syempre, parang kung saan din naman kami tumira, outcast kami sa family ni Mama. Dito, buti na lang, nandiyan sila Lola Esty na tumatanggap. Nung time na yun, sabi ko nga, alam ko, mahal na mahal ni Lola Esty si Papa. Apakadaming kawalang yan naman ginagawa ni Papa before, pero tanggap pa rin. Pero parang ako, dahil nga ganoon, parang feeling ko, hindi ako bilong sa kung ano mang kamag-anak. And may kamag-anak, di ba minsan may ganyan, may kamag-anak ka, pero naturing yun na kamag-anak, pero wala namang pagmamalasakitan. Parang ako, syempre, ang natanim sa isip ko, di sige, kung sino na lang magmamalasakit sa akin, magmamalasakit ako. Pero ngayon, unti-unting binabago ng Panginoon yung ganyang pananaw ko na mali pala. Di ba? Mahirap pala, parang dating niya, napakagulang mo di ba? Di bali ekang, yung laging naririnig ko kay Pastor, di bali ekang magsuka, pero basta hindi ka gagasta. Di ba? Sana wala nang ganun dito. Tama? Kain ka ng kain. Sana wala nang ganun dito na, bakit? Buti na lang. Salamat sa Panginoon. Napakarami ng kinikilos ang Panginoon sa puso dito na nagdadala ng pagkain. Hindi na lang iisang tao, hindi na lang dadalawang tao. Maraming tao naniniwala ko. Sabi ko nga sa inyo, kahit tanggapin nyo hindi, nabuborn again na kayo. Alam ng pinsan mo, alam ng ate mo, ng kuya mo, madamot ka Lola Jolie, madamot mo pa kayo? Diba? Hindi naman Kaya pag kami mga ganyan, hindi yung pagkakakain, yung di ba, mamaya pagka nandyan na yung pagkain, nakahain na, hindi yung kukuha ka ng kanin, parang yung hindi ka naman architect, pero napapatayo mo yung kanin, walang tumba-tumba. Buti na lang, binago natin I hope ito ang
ang dalangin po namin. Kasi sa ngayon, napapansin ninyo, nakatakal. Kasi Ako po, personally, syempre, gusto ko naranasan kong ganyan din yung tumatanggap lang ng binibigay. Personally, sabi ko, sana dumating sa punto na hindi na tayo nagtatakal. Pag dumating yung punto na hindi na tayo nagtatakal ng pagkain, nandyan lang sa lamesa, ibig sabihin, wala nang patay gutom sa atin. Pag nakatakal pa, ayaw sabihin, patay gutom tayo, pero alam niyo kasi gusto natin lahat makakain. Wala na rin nagre-reklamo. Bakit ba? Kasi Lola Librada na lang lagi inuunang pakainin. Ang pangipanginan nyo ni Lola Librada ako, gutom na. Kundi sasabihin natin, tama lang. Unahin si Lola Librada. Kung lagi nating iisipin yung mga injustices na ginawa ng tao sa atin, parang lalong-lalo na naisip ko yung nangyari nga kay Pastor. Sabi ko, ang dami kong pwedeng gantihan. Sabi ko kay Papa, ang dami kong pwedeng balikan. Pero worthless. Walang kabuluhan. And nare-realize ko na ang buhay ng tao, it's better to give than to receive. Diba? Parang gusto nyo ba sa boxing? Minsan ganun tayo lalo pag magulang. Parang sa boxing, gusto yung siya yung receive ng receive, ayaw nang nag-give, diba? Pwede ba yun? Di bugbog sarado ka na. Kaya minsan, sana yung mga 100, 50 lukot na lukot bago bitawan. Nakita mo na yung pamangkin mo, walang pambawal, ibigay mo. Hindi yung bilang na bilang mo. Buti, gusto ko rin i-recognize. Buti na lang nire-recognize ko ngayon si Lola. Alam niyo po ba, malaking parte yung ginawa na ni Lola nung time na may kaso si Pastor pa. Diyan ako umuwi. Totoo po yan. Dahil sa Cavite ako nag-aaral. Ang term niya nga sa akin, parang border. Kahit ganyan lola ko, alam ko naman mahal na mahal ako niyan, naka-favorite ako niyan. Kasi pag pupunta po ako dyan, alam niya naman sigurong na matino naman ako mag-aral. Pupunta ako dyan, bibigyan niya ako ng baon. Di syempre parang isip ko din nun sabi ko, pagkakataon ko to, mabait si Lola. Ngayon ako aamin, sabi ko, this time, kung ano yung pagkukulang ni Papa, hindi naman niya maibibigay yung baon ko Sabi ko, anak naman niya si Papa, apo naman niya ako. Siya naman yung magbayad. Alam niyo ginagawa ko? Sunday kasi, meron po akong allowance sa church dahil nagpapastor na po ako sa Cavite noon nung time na yun. Hindi naman sapat, di uwi ako ng Sunday dyan. Dadagdagan niyo yung baon ko, bibigyan na 500. Kunwari, ubos na, babalik ako Miyerkules, hingi ulit ako, bibigyan naman 700. Magte-text yan, sasabihin na, alam mo ba, hirap na akong pagmamassage para mabigay sa'yo. Sa isip-sip ko, kunwari lang yan, pag humingi ulit ako, bibigyan ulit ako yan. Good Lola. Pero again, sabi ko, yung relationship natin sa family natin, dapat supposed to be hindi yung parang laging ikaw yung mag-gain, ikaw yung laging yung kabig, puro kakabig, puro na lang ikaw. And even siguro sa mga misunderstanding, yung mga hindi pagkakaunawaan, pagka lagi mong ini-insist yung karapatan mo, wala namang naayos na na hindi pagkakaunawaan. Tama ba? So sabihin yun, parang, halimbawa sa nag-aaway, sabihin, siya naman nauna O dahil siya nauna, ikaw gagawa pangalawa, vindicated, parang, justified na ba yung gagawin mo na pagkagante? So again, dito sa church na to, na unti-unting binubuo ng Panginoon dito sa Cebu, sana maramdaman ng Barangay Cebu na merong born again na church na dito. Amen ba? Amen! Bang sasabihin, yan, bumili to sa tindahan na to, yung sukli sobra ng 100, hindi nag-praise the Lord kasi alam niyang mali, kaya binalik niya. Baka pagka meron pa ditong nasusuklian sa jeep na hindi na nga nagbayad, humihingi pa ng sukli. Hindi nagbabayad tayo ng totoo. Ganun ako noon. Kota na si Lola Aso. Pero again, sabi ko nga, ang buhay natin bilang isang mabungang Kristiyano, dapat nararamdaman ng mga tao nakapaligid sa atin. Tama ba? Hindi yung pagka lalapit tayo papunta pa lang, ayan na naman, kasi asungot, ayan na naman, buwisit, mayroon na naman problema.
Part ng pagiging pastor, ni pastor, tumulong sa kapwa. Pero alam niyo bang natutuwa rin kami tuwing lalapit kayo, Pastor, salamat sa inyo. Ngayon, ako na yung tumutulong. Kasi nakita ko sa buhay niyo. Dahil ginamit kayo ng Panginoon. Ngayon, ako na yung tumutulong. Hindi yung, kumbaga, wag niyo akong misinterpret na hindi yung lalapit tayo kay pastor laging may kailangan. Kundi this time, bakit ba? Ba't ba si pastor lang ba makakatulong? Kaya ko na rin sa biyaya ng Panginoon. Amen ba? Huwag niyo sabihin, basta huwag lang sa pera. Huwag nga. Pagka sinabi niyo huwag lang sa pera, wala kayong sobrang pera. Di ba? Pagka lagi niyo sasabi, sige, tutulong ako, huwag lang sa pera. Parang dinideclare niyo, wala kang sobrang pera, pantulong. Kasi pagka meron kang sapat at sobra-sobra, makakatulong ka. Dahil magulang ka, lagi mo sasabihin, wag lang sa pera, ayun nga, kulang pa. Punta ulit kay pastor, hingin tulong. Ang hirap pa naman paglalapit, parang ako, kahit ako ngayon nare-realize ko, di bali na humingi ng tulong, di bali ng tumulong. Natutuwa ka, magkasakit ka, makaka-claim ka o makakahingi kang tulong sa kapital niyo para may sakit ka. Pakatanga mo naman na ganun. Natutuwa ka, merong unos, merong dilubi nangyari sa buhay mo. Kaya ka makakahingi ng tulong na pinansyal. Parang napakatanga nun, mga kapatid. Pero, mas maging wise tayo bilang sa Kristyano, mas okay na ako yung tumulong kaysa ako yung tutulungan. Tama ba? Amen. So, ayan nga. Paano magiging mabunga ang relasyon natin sa ating kapwa? Yan yung isang tanong. Ito yung dalawang punto na nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, by knowing the nature of our relationship with God. Sa Tagalog, sabi dyan, sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa totoong relasyon natin sa ating Panginoon. Pangalawa, by continuously living within our relationship with the Lord. Or sa pamamagitan ng pagpirme natin sa loob ng relasyon natin sa Panginoon. Sige pa kayo. Sabi dyan, sa Juan, kung meron po kayong mga Bible, John 15 verses 1 to 3, babasahin ko po. Sabi dyan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kanina nabanggit ko, napakahalaga ng relasyon natin sa Panginoon. Parang ganito yan. Siguro narinig na ng iba dito yung yung testimony ko. Dito po sa Cebu, mostly siguro sa province, di ba yung kahit kamag-anak na sobrang layo na, tinuturing na kamag-anak pa. Sabi po kasi sa di ko alam kung sa Bukawi lang or partly sa city or sa syudad, hindi na para acquaintance na lang, hindi naman tinutuling na kamag-anak dito, di ba? Tutuntunin. Kahit ikakapat pa yan, fourth degree, tutuntunin mo. Sasabihin yan. Kaya ako pagka sasabihin ni Pastor, magmano ka dyan, lola mo yan. Mano naman ako, pero hindi ko kilala. Pero hindi ako sanay. Pero, na-realize ko, ganun pala yung relasyon. Pagka matibay yung pagtingin mo sa relasyon, i-recognize mo kahit malayo Alam niyo, sabi ko nga sa inyo before, magulang ako, maloko din ako nung nagpapastor na ako. Sabi ko nga sa isang kwento ko, dahil sa Cavite ako nagpastor, doon sa Alfonso. A-attend kami ng birthday nga nung isa naming kaklase dahil wala naman ako makain nung time na yon. So parang makiki-birthday ako, makikikain. Dahil gutom na talaga ako bago kami pumunta ron, napadaan nga ako sa isang burol, sa isang lamay. Na-realize ko, sabi ko, tamang-tama, makikigate crush ako. Papasok ako dito sa lamay, makikikain ako. Di ba nga katulad nga dito sa Sikul, katulad din ganun sa Cavite, kahit hindi ka masyadong kilala, tatanungin sino ba kaapo mo, hindi lumapit ako. Kunwari ito yung taon, ganun ako. Kunwari naglulungkot-lungkutan ako, parang ganun. Tapos tinitingnan ko na yung nag-iikot ng cupcake, ng sesto. Kasi gusto ko, nagugutom na ako
Kaya bala kayo dyan, yung sinasabi niyong pamahiin na masamang kumain o mag-uwi. Nag-uwi pa ako ng pagkain galing lamay. Wala akong makain eh. Yung pamahiin na yan, mamamatay ka sa pamahiin na yan eh. Ganun ako, dumiskarte dati. Ganun ako, nalulungkot. Nung, ayan na, may umiikot na. Siyempre, pagka mayroong bagong dating na bisita, magsaserve yan ng ng kung ano mang pagkain, biskuit, sopas, diyan. Sabi ko, mission accomplished na yata ako, nandyan na. Palapit na. Nung lalapit na akong ganun, biglang may humawak sa balikat ko. Tapos pagtingin ko may matanda, hindi ko alam kung siya yung pinakamatanda o pinakalola. Biglang sabi, anak, kanino ka ba kang apo? Hindi ako nakasagot to. Sabi ko ganun. Tapos yung mga loko-lokong kaibigan, sabi ko pag kumuha ko, bibigyan ko rin kayo. Pagtingin ko, kumakaripas ng takbo, parang sa mga comedy talaga ng mga pelikula. Tapos sabi, gano'n, hindi ako nakasagot. Gano'n lang ako, tango lang ako ng tango. Doon ka ba sa ganito, ganyan. Di, ang katapos-tapusan ng story nung pag-alis ng dahil meron pang ibang bagong dating na bisita, kinausap din, nilapitan. Umalis na rin ako, hindi ako nakakuha ng pagkain. Tapos nakita ko yung mga kaibigan ko, tumatakbo, tumatawa. Isa yun sa mga memorable ko na mga masasabi ko pagka-abogado na ako, part yun ng journey ko sa sobrang patay gutom mo, ako nakikikain ako sa lamay kahit di ko kilala. Pero bakit ko na ikwento sa inyo? Parang ganun, sinasabi ko, di ba ang relationship, lalo sa inyo maganda dyan, kahit hindi nyo talaga parang ganun ka-close, kahit 4th degree na kamag-anak, nire-recognize ninyo tama yung relasyon. Ganun kahalaga yung relasyon sa Panginoon. Kapag hindi okay yung relationship natin sa Panginoon, sabi ko nga kanina, magmamanifest. Kung sa tao nga ganyan, nire-recognize yung relationship by blood. Sa Panginoon, more than blood By spirit, may relationship tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi dyan, katulad ng sabi dyan, yung sa unang punto, sige, pakimove mo nga. Sabi dyan, magiging mabunga daw yung ating relasyon o yung ating pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa relasyon natin sa Panginoon. Ang tanong, naunawaan na ba talaga natin yung relasyon natin sa Panginoon? Pakibalik. Kasi dyan makikita natin yung role ng God the Father sa buhay natin, sa relation, sa ating growth. Sabi dyan, sige, pakimove ulit. Forward. Sabi diyan, tinatalbusan ang hindi namumunga. Pangalawa, tinatalbusan para mas lalong mamunga. Makikita natin diyan, pag pala ang relationship natin sa Panginoon ay totoo na, masasabi na talagang nagkakaroon na ng progress, tumutubo na, dalawa pala yung ginagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Una diyan, tinatalbusan yung mga hindi namumunga. Parang nung minsan, alam ko si Kuya Jobert, kilala niyo ba si Kuya Jobert? Yung loko-loko, yung nagko-comedy. Alam niyo po bang born again yun? Hindi, bading po yun. Yung nagko-comedy, si Kuya Jobert, yung parang, na po siya parang testimony niya, dati siyang addict. Pero Christian siya, ang testimony niya, kung hindi lang sa Panginoon, sabi niya, parang nasa pinakataas daw siya ng simbahan, tatalo na siya. Pero na-realize niya na, ayun nga, mahal siya ng Panginoon, nakakilala siya sa Panginoon. Hindi sumikat siya Tapos ito matak sa sinabi niya, sabi niya, nung sumikat ka, nagkaroon ka ng maraming pera. Ini-interview siya parang podcast, sabi. Oo, sabi niya, ano nangyari? Kasi parang siya yung kauna-una yatang naggawa ng YouTube account dito sa Pilipinas. Alam ko siya. Pero dahil hindi pa ganun kasikat, tapos nung time na yun, syempre kumikita, parang nagkaroon daw masasabi niya ito yung exact word na sinabi niya, matalino ang Panginoon na pinakilala niya sa akin yung mga kasama ko sa 1,000,000 pa lang. Ano ibig sabihin niyan? Parang gusto niya sabihin, dahil sa 1,000,000, nakilala niya yung tao na yan. At matalino ang Panginoon, inalis agad ng Panginoon, sabi niya, yung mga tao niyan, 1,000,000 pa lang. Paano kung 30 milyon, 100 milyon na?
matalino ang Panginoon. Ano yung ibig sabihin natin dyan? Minsan may mga relasyon tayo sa kapwa natin, sa tao natin. Pagka alam ng Panginoon, hindi naman mapapabutihan, unti-unti yan tatanggalin ng Panginoon yan sa ating poder. Kasi, hindi namumungi. Kaso mo, minsan tayo pa yung nagpoprotekta sa kanila. Mahal na mahal natin yung mga kaibigan nating marites. Diba? Yung pagkagising mo na umaga, malamya ka, pero pagka narinig mo na yung kwento ng kaibigan mo na patungkol dun sa isang mong kapitbahay, lalakas ka na. Kasi may marites na, may update na eh. Pero alam niyo po ba, pagka yung relasyon natin talagang consistent na, maayos na sa Panginoon, kahit yung mga yan, sasabihin natin, either yung mga yan ay makakilala sa Panginoon or putuli ng Panginoon yung relasyon natin sa kanila. Kasi hindi ka mamumunga. Diba? Parang marami kaming narinig na ganyan sa kulungan sa Malolo, sabi nila. Pastor, tulungan niyo po kami, ganyan-ganyan, hindi na ako tinatawagan ng anak ko, kinalimutan na ako ng pamilya ko, tapos sasabihin nila, Pastor, wala naman po talaga akong kasalanan. Tatanungin naman, wala ka ba talagang kasalanan? Yung iba naman totoo. Sasabihin lang nila, Pastor, hindi naman po talaga ako gumagamit. Pastor, hindi naman po talaga ako nagsusugal. Bakit ka na uli? Nandun po ako sa pinangyarihan. Paano mo naman ma-justify? Kahit sabihin mo na wala kang ginagawa, ba't mo kasi binabarkada? O pagka nagkahulihan, di syempre, lalo-lalo dati, di ba, nung panahon na may kota ang mga pulis, pagka walang madampot yan para ma-report, dahil nakita ka, kasama ka na. Kaya dapat matuto tayong makaramdam pagka parang pinapalayo na yata ako ng Panginoon sa tao. May ganyan yung dulot ng relasyon mo dun sa taong to, kamalasan. Nagiging mas madami yung utang mo, nababaon ka sa utang, dumadami yung kaaway mo. Sabi ko, part yan ng growth ng tao na nare-realize mo na may mga relasyon sa buhay ng tao. Kahit ayaw mo man, kusang puputulin ng Panginoon kasi hindi ka mamumunga Ande, sabi ko nga ang exception dyan, kaya ka pala pinapag-stay sa mga relationship na yan, dadating yung panahon, makakakilala rin yan. Gusto nyo ba makakilala rin yung mga kaibigan yun, makarating din dito? Sana ganyan yung maging kaisipan natin kung bakit hanggang ngayon nag-stay pa rin tayo sa mga relationship na yan. Kasi kung hindi, sayang. Sana ba yung mga, sabi nga, ang isang taong matalino, ang dapat laging kasama niya yung mas matalino. Bakit? Kasi may mga bagay na alam tong mga matatalinong tao na may impart sa kanya. Gusto natin yung mga nakapaligid sa atin, babatok-batokan lang natin, bibiro-biroin natin, mas bobo sa atin kasi tayo yung bida. Hindi. Dapat yung mga taong kasama mo, nag-grow ka, specifically even yung relationship mo sa Panginoon. Kaya kapag hindi lumalago yung relasyon mo sa Panginoon, kapag kasama mo yung tao na yan, mag-isip-isip tayo mga kapatid. Hindi yung chat-chat ka pa dyan, namimiss ka, nakita besh, mga ganyan di ba? Naglolokohan lang naman, sasabihin, besh, ang ganda mo, ay naku, mas maganda ka, mana lang ako sa'yo, para ano pang pangit. Yung parang nasasayangan ng oras. Uy, wag kayong tumawag, maraming ganyan, nauubos oras sa ganyang pa-comment. Tinuturuan ako ng asawa kasi hindi ako, weakness ko rin yan, hindi ako plastic. Sabi niya, pagka daw pinansin ako, Pastor, parang bumabata ka, gumagwapo ka, dapat daw ang balik mo, ikaw din. Sabi ko, ano ko naman masasabi yun? Hindi naman siya ganon. Sabi ko, marami tayong relasyon, dapat medyo off-limits na, nababawasan na. Hindi yung, kaya ka nag-stay dyan, nagbubulahan kayo, ay, ang ganda-ganda mo, Mars, ay, bagong kulay, bagay sa'yo. Mukhang karawang yung buhok mo, bagay sa'yo. Salip na pumut, ang itim mo na, may kulay pa buhok mo. Wala po akong pinaparinggan dito. Nagkukulay din po ako ng buhok. Pero minsan mas okay pa yung mga kasama mo na nagsasabi ng totoo kahit masakit. Maraming nagagalit kay Pastor. Minsan, namamana ko yata yun. Wala akong masyadong kaibigan. Kasi, ang prank ako Pero salamat sa Panginoon, may mga tao pa rin nag-i-stay.
And ngayon, medyo napipinis na. Natuturuan nga ako na asawa ko na huwag mo naman masyadong indirekta kasi magagalit siya. Hindi ko, kasalanan to ni Pastor eh. Kaya kung ano yung honest eh. Si Pastor talaga may ano dito pag daw mali sabihin. Pero again, sabi ko ngayon, napipinis na. Pero sino kayo yung mga kasama nyo hanggang sa ngayon eh, sa halip na napapabuti relasyon nyo sa Panginoon, napapalayo? Mababait yung barkada ko. Sana lahat mababait ang barkada, di ba? Yung pagka-linggo, aayain ka, oh, hindi ka pa naliligo, tara na. Hindi yung paglinggo, oy, may bingguhan na ika doon. Wala na tayo matin. Wala, may rampa. Wala nang ganun eh, no? O meron pa. Unahin ko yung mag-church kaysa sa rampa-rampa na yan. Eh, nakakatuwa naman yung mga may edad dito. Kukunti kasi po matatanda sa amin eh. Maraming mas matatanda dito kasi malalakas pa. Nakakatuwa, nakakasayaw-sayaw pa tayo. Pero tingin ko naman, mas mahalaga naman na nakakasayaw, nakakasamba tayo sa Panginoon, tsaka nyo sundan na rumampa-rampa dyan. Tama ba? So, ayan, magagalit tuloy yung mga, hindi ko po kayo binabawalan, yung mga ditong mga, ang term ko dito sa mga byuda, mga single moms. Diba? Yung mga dalaga na. Pero sabi ko nga, hindi naman namin binabawal eh. Lumalakas kayo dyan sa sayo-sayo. Pero pagka, somehow, uunahin ko ba mag-church o rumampa? Wala nang tanong-tanong. Unahin mo yung church. Unless, sabi ko nga, family matters, kailangan mo atenan, o kaya naman, death and life. Death and life ba yun? Minsan, hindi ako sa natutuwa kasi nga, na-witness namin, pagka pala may birthday yan dito, yung mga matatanda, yung may tugtog na, di ba yung touch? Ay, lagi naririnig ko. Ay, napapakanta pa eh. Yung pare-pareho lang naman yung ano, yung mga indak, ganyan, natutuwa na. Minsan nakita ko, ayay ka, nahihilo. Ewan ko kung natandaan nyo ni Lola Este. Nahihilo ka. Sa isip-isip ko, ang init-init ng ba naman kasi nagsasasayaw pa. Manong pinaano muna, pinalipas muna yung araw. Hindi naman ako nagsalitang ganun kasi alam naman mag-KJ ako. Pero, I mean, kung hindi naman life and death situation, siguro no-brainer no? Hindi ka dapat mag-isip. Unahin mo mag-church. Diba? O baka kailangan mas marami kang masayaw para ikaw yung crush ng mga matatandang lolo din doon. May ganun pa ba? O walang aamin. Wala Meron. Bahala na po ulit kayo. May mga love team pa yata dyan. Wala na po ba? O minsan naririnig ko, naghihintay pa daw ng foreigner. Atam. Diba? Pangalawa, sabi dyan, tinatalpusan pa para mas lalong mamunga. Ito yung isang na-realize ko na ang isang tao pala na mas somehow nagiging mabunga yung relationship niya or even nagiging successful sa buhay. Dadating at dadating ang panahon sa buhay niya, tatalpusan ka. Bakit? Minsan pride mo na yan. Tama? Laging kinikwento ni Pastor, nakahawak siya ng 30 million daw. Sayang, di ko nakita in actual. Pinakita niya lang sa akin minsan 1 million as above. At sabi niya hindi siya nagsisisi. Again, sabi ko, fake ni Pastor yan. Pero sabi ko, I do believe na naniniwala ako na yung test ng morality ni Pastor hindi manghinayang sa 30 milyones na yun kung naipamigay at naipamahagi sa inyo, maging doon sa mga mas nangangailangan. Bakit? Paano kung doon sa pera na yun sabi nga ni Pastor, nasilaw siya, ginos na niya yung pera, paano papalitan ng Panginoon yun kung malayo na siya sa Panginoon? Pero practically, syempre isipin ko sa ngayon, nanginayang din naman ako, pero ngayon nare-realize ko, baka ang way ng Panginoon at ngayon naunawaan ko, kailangan kong palitan yan. First and foremost dahil hindi naman para payamanin si Pastor. At na-check naman na, even yung pride niya, na yayaman siya, hindi lang para sa sarili niya, o para sa amin. At totoo po yan na ako po mismo magpapatunay niya kahit sabihin yung bias. Kung tigi-tigi isang lupat bahay lang, sana naipatayo na kami ni Pastor Pero hanggang ngayon, wala pa. Nakikita niyo yung mga sasakyan na yan, hindi naman po lahat yan brand new Yung ibang mga sasakyan yan, kaya na sa amin syempre, tinulungan din ni Pastor. At marami rin pinautang si Pastor hanggang ngayon, hindi na siya naniningil. Pero I think, isa dyan, binabawasan ng Panginoon yung pride ni Pastor Kasi,
pwede niya maging pride and glory na may pera eh. Pero this time, kung dumating man yung Porsche o yung pagkakataon na i-bless more than sa mga nahawakan ni Pastor before, this time, mas mamumunga siya. Amen ba? Amen. Sana ganun din po sa atin. Hindi yung pagka... sino na po ba dito yung lalo nung last... Kailan ba tayo pumunta sa Malolos? Yung nagtanong yung sa ayuda. Thursday ba yun? O Wednesday ba? Wednesday? Sino ba dito nakatanggap na nung ayuda? Taas kamay. Ayan. Diba? Salamat sa Panginoon dahil yung connection ni Pastor, naapektuhan tayo. Tama ba? May nakita na ba kayong taong naglakad mula Cebu hanggang Malolos makapulot 20 pesos? Kung may nakapulot na, talagang hindi na ipapakita sa sabihin kanya na blessing eka mula sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, meron sa atin nakakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Pero sabi ko nga, nare-realize ko sa ngayon, sana dumating din sa punto, laging pinapaalala ng pastor, pag ako nakakahawak na ng, sinasabi niya sa akin, minsan di nga ako naniniwala, sabi niya, anak, dadating panahon, yung kalahating milyon, hindi mo mararamdaman kasi normal na sa'yo. Sana nga ganun ako kasi ako aamin ako sa inyo, mukhang pera din naman ako eh. Tama? Kasi once na inamin mo na mukhang pera ka, doon ka mas magiging mapagbantay sa sarili mo eh. Pero yung sasabihin mo pera, hoy, hindi 20 pesos nga, gula-gulanit na. Buti na lang ngayon, barya na. Kung papel pa yan, durug-durug na eh. Ewan ka lang kung yung baryang 20 hanggang sa ngayon, nagkakatupi-tupi bago ipamigay. Pero ibig sabihin niya, pagka may mga bagay na na-accomplish tayo or meron dumadating, masasabi natin na success sa buhay natin, dumadating sa punto ng Panginoon, babawasan ko uli yan. Bakit? Kasi hindi lang yan yung capability pong mas higit pa dyan. And sa akin na-realize ko, oo nga, marahil yung laging testimony ni Pastor na dumaan sa pera niya, sa kamay niya yung pera niya, hindi pa yun. Simula pa lang yung nagagawin ng Panginoon. And sa amin, crucial sa totoo lang. Pwede kasi kami maging selfish eh. Totoo po yun. Kaya pwede ko sabihin, naubos na yung 30 million, ngayon may 100 million ko, ganyan pa rin ba gagawin? Pwedeng maging ganun sa amin. Huwag mo nang intindihan sila Lola Ason, mag-abroad na lang tayo. Pwedeng maging selfish po ako eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, sana pag dumating yung panahon yun at biyaya ng Panginoon, same pa rin kami. Kaya sabi ko nga binibiro ko yung mga member. Di ba nakikita nyo, driver nila ako. Sabi ko, sige, alilain nyo na muna ako, gawin nyo akong driver hanggang hindi pa ako abogado. Pero joke lang naman. Ang ibig ko sabihin dyan, wala yung pride sa akin na sasabihin ko, ano ibig sabihin, pag naging abogado ko, hindi ko na, parang hindi na ba ako ma-reach? So may ganyan no? Nagkaroon ng sasakyan, parang wag mo kahit papakyan, ang dumi-dumi. Kung concerned ka lang din, nakikisakay ka, wag nga naman. Pero ikaw sa'yo mo galing, sasakyan naman, galing naman sa Panginoon. Nakapagpatayo ng bahay na malaki, yung kamag-anak ninyo, malinis nga, wala namang pumupuntang tao. Kasi ang sama ng ugali. Wag ka madumi. Yung chinelas, hindi kami nagpapasok ng chinelas sa loob ng bahay. Buti pa, sahig mo, lupa, talaga ipapasok mo. Pero nung nagkaroon, mas lalo yatang hindi ma-reach. Saan na tayo ganun? Sa ngayon, ito nare-realize ko, minsan blessing yung kahirapan kasi wala ka naman masyadong kokontrolin eh. Pero alam niyo po ba, mas mahirap sa mayaman na maging mapagpakumbaba. Minsan, ang humility sa mahirap mas madali kasi by force, kailangan mo maging humble eh. Pagka nga naman mahirap ka na, ang taas-taas pa ng pride mo, wala naman tutulong tao sa inyo. Pero mas challenging sa mayaman at may kapangyarihan. Ngayon ko nare-realize. Kasi meron alam mo, kaya mong gamitin yung pera, yung kapangyarihan, pero ang nare-recognize mo pa rin Panginoon. And sana pag dumating yung panahon, sabi ni Pastor, mahigitan ko siya kung anong ginagawa niya. Pagka nakasalubong niyo ako sa daan, kung saan man, batiin nyo lang ako, tawag niyo, Pastor Jem, sige, lapit. Hindi yung, sabi nga ni Pastor, magiging governor ako, ayoko. Kung kalooban ng Panginoon, mangyari na gano'n. Pero ako personally, ayoko. Kung dumating nga yung panahon na yan, dahil niloob ng Panginoon ay maging politiko ko, pero personally, ayoko talaga.
Eh pagka yung mga dito sa church, walang kailangang appointment, pasok kayo sa opisina ko. Amen ba? Amen! Eh kasi may relasyon ako sa inyo eh. Hindi na ibig sabihin, pagka nagkaroon ako ng position or ng kapangyarihan o ng pera, lahat ng yan, magbabago. Ganon ang Panginoon. Habang lumalago ka, habang namumunga ka, unti-unti, sa Tagalog dyan, mas tinatalbusan yan yung tamang term, di ba? Di ba? Mas tinatalbusan para mas lalong mamunga. Eh, paano pagka kontento ka na dyan? Hindi ka natatalbusan ng Panginoon. Hindi ka na mas mamumunga. Kaya tuloy, sabi ko nga, nagkaroon ka lang ng kakatiting na bahay, na lupa, kaaway mo na lahat ng kapatid mo, ng pinsan mo. Sana wala na dito, no? At kung meron pa, sakto. Yung salita ng Panginoon para sa inyo. Hindi garantiya yung mga property na yan, yung position na yan, or yung kapangyarihan na yan para masabing maayos yung pamumuhay mo, pero hindi naman okay yung relasyon mo sa tao. Sige, paki-forward. And ito naman po yung pangalawang point. Sabi dyan, by continuously living within our relationship with the Lord. Ginamit ko po yung salitang pagpirme, sabi dyan, sa pamamagitan ng pagpirme sa loob ng relasyon natin sa Panginoon. Kasi dito, basahin natin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahag sa apoy at nasusunog. Pinakikita dyan na as part ng pagkilos ng Panginoon sa atin, dadating at dadating ang Panginoon na ang panahon na parang ganito yan eh. Merong thinking po kasi, and I think ito yung mas tama na gusto kong sabihin sa inyo, na ang ating relationship sa Panginoon, dalawa, may free will tayo. Kakayanang magpasya, pero may grace ang Panginoon. Noong tumanggap tayo sa Panginoon, kinilala natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kasama yon, nag-i-exist yun, kasama ng grace ng Panginoon. Kasi kahit tanggapin mo ang Panginoon, kung wala naman ng grasya ng Panginoon, wala. Ano ibig sabihin yan? Parang ganito yan. Yung mga nagpabaptize, pwede nga, ngayon ko lang po makita, hindi ko na matandaan kung sino yung mga nagpabaptize, pwede pa magtaas ng kamay. Yan, purihin ang Panginoon. Hindi po pressure to sa mga hindi nagpabaptize. Gusto ko pong medyo, pahapyawan. Alam niyo po ba, ang baptism, parang ano yan eh, parang pagtitake ng oath. Yung, di ba si Mayor Sigok, pagka nanalo na, nagtitake ng oath, yung kanang kamay nakataas, yung kanilang kamay sa nakapatong sa Bible. Ang baptism parang ganyan, parang nagtitake ka ng oath bilang witness. At ikaw, nagwi-witness ka, testigo ka, alam nyo para kay kanino? Para sa Panginoon. Pero, syempre, kung ikaw nagwi-witness, sa korte, gagawin ng korte dyan, i-identify niyan kung qualified ka na witness. Hindi naman pwedeng sabihin dahil tumistigo ka, tatanggapin na lahat ng pagdadadakdakin mo, sasabihin mo, hindi pwede. Gagawa ang paraan ng korte para ma-identify, qualified to testimony na to para mapabulaanan yung sinasabing kaso ganito o kaya mapatotohanan. Ay sana po tayo dito, no, kahit dito sa barangay, huwag tayong tumitestigo dun sa kagaligtanan ng ibang tao na hindi naman natin alam yung punot dulo, ano? May karma po yan. Kasi sabi ko nga, ayan, experience ko rin kay Pastor, may mga dapat na nagtestigo dun sa kaso niya na nakakaalam ng totoo, hindi nag-witness. Ilan yung totoo po yan, hindi ko sinasabing, dati hindi ako naniniwala nun, pero nangyari, yung iba, yung isa na 3. Hindi ko na matandaan yung nangyari, yung isa na nabangga ba? Yung dapat mag-witness yun, alam yung nangyari, nabangga daw, nakaladkad, yung mga ganun ba? May karma po yan, kaya huwag kayong tetestigo na hindi nyo naman alam yung totoo, pero kag-close nyo isa. Sabihan nyo yung kaklose nyo na may kagalitan na sabihin nyo, Mars, o kaya pare, tigilan mo na yan. Baka pride lang yan. Hindi yung susulsulan mo pa ng witness, hindi na nga totoo, kaya lumalalim tuloy yung kagalitan o yung away.
Parang ganito yan, dalawa yung qualification para masabi na yung witness totoo. O dapat nga. Una, dapat yung tao to, nauunawaan niya yung gusto niyang ipatotoo. Parang ganito po. Kaya tayo nagkakaroon ng church every Sunday. Kasi mahirap naman kayong mag-share kung sino ang Panginoon nang hindi kayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Tama ba? Ayoko na magbanggit ng relihiyon, pero sa ibang relihiyon, nakakapagbukas pa kayong Bible. Nakikita nyo, hinihimay-himay namin yung salita ng Panginoon para kayo mismo makita nyo at maunawaan ninyo, tama? Paano kayo ngayon makakapag-witness? Sasabihin nyo, ay ganito ako, ay ganyan ako. Ang nagbabasa lang ng Bible, yung ministro, yung leader, yung pastor, o yung pare. Pero this time, binibigyan namin kayo ng freedom na kayo mismo basahin nyo po sa Bible. Yan yung totoong sinasabi ng Bible. At bilang isang witness, parang nung nag-take kayo ng oath, nung nagpabaptize kayo, yung buhay natin, tinetest yan kung talagang akma ba yan. Sabi kanina, nauunawaan yung gusto niya sabihin. Pangalawa, kaya niya ipaunawa sa ibang tao. Parang ganito yan. Pwede mo sabihin born again ka na, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Paano nga naman susunod dito yung pamilya mo? Paano mo mapapaunawa sa asawa mong lalaki na ikaw born again na, ikaw napaka-bunganga mo sa asawa mong lalaki? Sino dito ganon? Tas kamay. Umamin na. Bibigyan ko 5,000. Okay na, amin. Namatay na. Di ba, nagdaan yung Valentine's Day? Yung may papost-post, buti pa kasi maring ganon, merong flowers, dapat sa'yo, chicharong bulaklak ng ma-stroke nang hindi ka na makapagbunga nga flowers ka ang sama-sama na ugali mo sa asawa mo lalaki. Tapos sasabihin mo, Pastor, nagtataka ako, hindi ayaw maniwala sa church. Hindi! Naniniwala yan sa church, hindi naniniwala sa'yo. So sabihin mo, Kristyano ka, buwisit ka sa asawa mo lalaki. May ganyan yung na-experience namin. Gustong ini-impose ni babae na under niya yung asawa niyang lalaki. Pero nung na-touch ni pastor, sinabi niya, totoo naman at uulitin ko, dito sa church na to, walang Andres Disayang lalaki. Sige, wag na kayong tumayo, baka madali tayo mamaya pag-uwi. Pero dito rin sa church, dito walang nang-Andres na babae. Amen? Amen! O, di sumasagot, ngingiti-ngiti lang kayo kasi kayo patay na yung ganong ugali. Kasi paano mo naman masasabi na talagang Kristyano ka, lahat na lang bunga nga. Tapos, eto talaga experience ko nung sinabi ni Pastor, dito sa church na to, walang Andres Disaya na lalaki, wala nang nanga-Andres na babae. Yung isang leader na yon, yung isang member, talagang gusto niya ipakita, pinapagalit-pagalitan niya yung asawa niya, pagka sinabi niya, hindi makakontre asawa. Nung na-touch, nagalit. May ganyan, ginagawa mo, tapos pagka natatouch na yung ginagawa mo mali, galit. Hindi, ako na nga, Andres. Yung lalaki naman, kunwari, mag-firm na i-impose na lalaki. Hindi pa rin naman, Andres Disaya. At katulad ng sinasabi ni Pastor, kung gusto nyo, totoo po ito psychology, pagka ang family dysfunction, parang may dysfunction, si nanay ang tumatayong parang tatay, si tatay tumatayong parang nanay, either maging weak yung personality ng lalaki, at yung lalaki maging strong. Ayan, nagkakaroon ng tomboy, nagkakaroon ng bakla. Kasi iniisip niya, mas strong yung personality ng nanay ko kahit babae siya, o di magbabae na lang ako. Tapos matutuwa pa tayo na, parang si Bes, swerte yung ganyan, may ganyan ako naririnig. Swerte may ganyan sa pamilya. Again, I'm not against homosexuals. I am against homosexuality. Galit po tayo sa kasalanan, hindi dun sa gumagawa ng kasalanan. And ngayon, nire-reveal natin, isa yan sa mga factor, pagka ang isang babae sobrang strong ng personality, hindi marunong mag-submit, yan yung tamang word, hindi marunong magpailalim sa kanilang mga asawang lalaki, yan yung magiging resulta. Pero sana naman yung mga lalaking nandirito, itayo nyo naman yung bandera ng pagiging lalaki. Eka nga ng
ni Inang nung nabubuhay, hindi ka lalaki dahil may bayag ka lang. Nagsasalita si pastor ng gano'n. Ang ibig ko sabihin, lalaki ka kasi kaya mong panindigan yung desisyon mo. At yung desisyon mo, alam mo, ikabubuti ng pamilya mo. Kasi, lalaki ka. Amen ba? Amen! Minsan gano'n, i-impose-impose. Ako, ikaw masusunod dito. Ako ang hari dito. Ako lalaki. Nakatunga nga. Mas mabait sa barkada. Diba? Yung pagka magbibili ng ulam, ito, 100 bumili ka ng ulam ha, kaldereta gusto kong ulam, 100 kaldereta. Di na pa lang, minsan bumili ko 60 na. Tas hingi pa, yung sukli ha. Yung gusto mo lang sabihin na na lalaki ka, ikaw yung nasusunod sa pamilya, pero wala ka naman ginagawa. Hindi mo tuloy naman masisi yung mga babaeng gustong ma-provide, gustong mag-image yung family, tumatayo na as tatay na, pero pangit at bukod pa doon, mali. Sana hindi lang tayo tumatayo bilang ama, na masabing ama, pero talagang lalaking may takot sa Diyos. At yung lalaking may takot sa Diyos, ang inuunang kapakanan niya, pamilya. Amen ba? Amen. Yung sahod niyan, buong binibigay sa asawa, hindi yung, ayan ang payroll ko, pero yung pala may pang-happy-happy. At yung mga asawang babae naman, hindi naman mabait pagka iaabot lang yung sahod. At ang asawang mabait sabihin niyan, okay lang yan. Dahil matino din, nakapagtabi ako, sige, sa'yo muna yan pang-personal mo. O di aayos ang pamilya, masaya ang anak, masaya ang asawang lalaki, masaya ang asawang babae. Huwag niyo kinokontrol lahat. And sabi ko nga sa ngayon, marami pang kailangang matutunan. Pero yan yun Paano mo masasabing, nagpabaptize ng iba? Alam niyo po ba yung pagpapabaptize niya yan? Continuous yan. Sasabihin, nagpabautismo ka, hindi naman nangyayari sa buhay mo. Diyan ngayon pumapasok yung sinasabi na ang Panginoon kumikilos sa buhay natin. Pagka yung tayong kailangan mag-prove niyan, magiging self-righteous tayo. Parang sasabihin lang natin, mabait ako dahil sa sarili ko. Hindi. Ang Panginoon pa rin. At yan, sabi niya, remain in me. Parang sinabi dyan, sa original po na Greek ay abide. Sa Tagalog daw niyan kasi kaya ako sinabing pumirme. Kung natatandaan ninyo yung istorya ni Moises, iba yung mga Israelita. Pagka sinabi ng Panginoon na, yung mga tolda ninyo, parang ganito, doon sila nakatira. Kikilos na tayo. Hindi naman audible, nagsasalita lagi kasi ang kausap naman yan si Moises. Yung haliging ulap, pagka kumilos na yon, kikilos sila, alis sila, tapos pag uminto yon, tatayo uli nila yung mga tolda nila. Ganun ang buhay ng mga Israelita. Ang ibig sabihin yan, kung nasaan ang Panginoon, dapat nandoon ka. Ibig sabihin pala, pastor, limitado yung protection ng Panginoon. Hindi limitado ang protection ng Panginoon, pero ikaw mismo pwede mong limitahan kung saan kanya pwedeng protektahan. Minsan, hinahayaan na rin ng Panginoon yung consequence ng pag-alis mo. Kung kanina nakita natin yung divine intervention, nakikita natin yung human intervention, pwede pala mangyari ng isang tao kumikilos ayon sa sarili niyang gawa. Parang, ito yung gusto sabihin dyan yung sa verse 6, sabi dyan, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Sa ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Yung ibang nag-interpret niyan, parang ganito daw, at ako against naman ako, meron daw mga born again na dahil pinili nila na hindi sumunod sa Panginoon, eventually, hindi na sila born again. I think yung best interpretation dyan, hindi naman nawawala ang faith. Yung tinatapon dyan, personal interpretation ko, and I think applicable nangyayari sa buhay ko. Yung mga gawa na ginagawa nyo na hindi ka sumasaklaw o nakapasok sa kalooban ng Panginoon, nagiging useless yan. Tinatapon lahat yan sa impyerno. Pero yung bawat kilos mo na nakaayon sa kalooban ng Panginoon, eventually magpa-prosper yan. Sige, pakimove. Dito ako magtatapos. Ayan. Ito si George Mueller. Binasa ko yung autobiography niya kagabi. Siya pala, sabi daw, anak daw siya ng abogado.
sabi naman, prominenteng pamilya siya nang galing. Kumbaga may kaya-kaya siya. Noong time na yon dahil may kaya sila, ano rin parang happy-go-lucky na tao. Pero nung time na nasumpungan niya, talagang parang ano pala siya, yung pinasok ng pwersahan sa parang Bible school, parang seminarista. Pero doon niya talaga na-encounter ang Panginoon. And yung time na nagpapastor na siya, sabi dyan, meron lang daw siyang 50 cents. Hindi ko alam yung value nito sa atin Pero pag tinignan natin yung 50 centimo, baka pabili ba yun ng kung ano man? Di ba? Pero ito daw yung miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Sabi dyan, nung nabubuhay siya, umabot ng almost $7 million. 1800 siya nangyari, mga kapatid. 200 years ago, nung nabuhay si George Mueller. At yung 7 million na nahawakan niya, lahat daw ng ito, ginamit niya para magpatayo ng ampunan or mga charity, I think parang, hindi ko alam kung same or nag-scholar din ng mga estudyante. Tapos, nagulat pa daw yung mga iba dyan, nakita daw yung napakalalaking building na naipatayo niya. Pero ito yung, ito yung catch dyan Si George Mueller, nung time na naglingkod siya sa Panginoon, and I think, ito yung gustong patunayan ng Panginoon. Nung naglingkod siya sa Panginoon, pinatunayan ng Panginoon na lahat ng bagay, ipoprovide niya. Kasi yung ginagawa ni George Mueller ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Biruin yung 50 centimo lang yung nasa bulsa niya, tapos tinotal daw, $7 milyong. Kamusta naman, magkano naman siguro yung conversion nun sa panahon natin ngayon? Hindi ko alam, di ako magaling sa math Pinakikita lang dyan, even yung transition from hindi naman siya prominenteng tao. Prominente yung tatay niya, yung magulang niya. Pero ever since, nung siya ay nasa gawain ng Panginoon, sabi dyan may isang kwento. Dahil nga, parang nung nagsisimula pa lang siya, meron yata siyang 50 na mga ampon. Pinapakain niya yon. Nung time daw na yun, wala na silang tinapay, wala nang gatas. Sabi nung asawa niya, George, wala na tayong tinapay. Wala na tayong mapapakain. Parang, tinatranslate ko lang, parang in-affirm niya na, ito naman ginagawa ko na to, hindi ko to gawa. Gawa to ng Diyos. Nanalangin siya, nagtiwala siya sa Panginoon. Alam niyo po true to life to Nung time daw na nagpe-pray siya, biglang may kumakatok sa pintuan niya. Nangyari po to hindi po to katang-isip lang. May kumakatok sa pintuan niya at nagsabi, meron daw isang baker, panadero, dumapit sa kanya, sinasabi, alam mo ba, hindi ako makatulog, nananaginip ako, kailangan ko doon dalhin itong tinapay na to. Totoo po yan. Hindi niya alam na meron siya mga batang pinapakain. Pero kumilos sa Panginoon sa pamamagitan ng tao, hindi niya kakilala Tapos maya-maya naman daw, meron daw huminto. Nagdadala o nagrarasyon ng gatas na siraan. At yung gatas na yon, isinare din daw kay George Mueller. At nung araw na yun, nakakain yung mga ampon niya. Yung mga pinapakain. Sa buong buhay daw niya, sabi, parang 90 years old daw siya nung namatay. Sa buong buhay niya daw sa ministry, nakakatuwa naman, sabi na, ni isang parang gustong pakita dyan, ni isang singkong duling walang nanggaling sa kanya. Pinrovide daw ng Panginoon sa mga tao, iba't ibang uri ng tao, pero ito daw, hindi daw siya nanghingi para sa gawain. Nanghihingi siya sa Panginoon through prayer. At yung mga tao na hindi nagamit. And personally, na-experience ko yan. Mahirap naman magkwento ng hindi nyo na-experience. Na-experience ko yan. Sabi ko nga, si Pastor, di ba, yung nagsusupport sa akin sa pag-aaral, alam niyo po ba, lang yun kwentuhan lang yun Sabi niya lang, Mare, kamusta na, ganyan. Chinese yun. Mayaman. Hindi pala mayaman. Mayaman. Nakwento niya lang na, alam mo ba, yung anak mo, nag-aaral na, mag-aabuga siya para makatulong sa kapwa. Sabi niya ganyan. Out of nowhere, bigla sabi niya, pare, sige, luwas kayo, kausapin ko kayo. Hindi niya ako pinangingi ng tuition, Kaya nga minsan, i-correct din namin si Joseph. Marami siyang desisyon, at pati yan si Russell.
masyadong yung decision nila nakabase kung ano yung meron eh. Pero nung sumunod, I think yung pagsunod ni Pastor rin pagsunod ko, nakabase sa faith na binigay din ng Panginoon na, sige, go. Eh, nung pagpunta namin sa Pasig, nagulat ako, sabi niya, susupport kita buong pag-aaral mo, lahat, sa libro, sa tuition fee. Sabi ko nga sa inyo, mahina po ang ilang taon na ako nag-aaral, mahina ang 3 milyon hanggang 4 na milyon na nagagastos ko sa pag-aaral ko. Mahal po mag-aaral ng abogasya. Libro pa lang, minsan inaabot ako 10 mil eh. Libro pa lang po yun. Ito pa, bumabagsak pa ako. Diba? Parang gusto din pakita ng Lord, yan, pinrovide ko na yung finances. Eh ako, mayabang ako eh. Parang gusto kong sabihin, mag-aabogado ko kasi matalino ko. Sabi ko nga, testimony ko kay Lola Ason, sige, pagkakalooban po ng Panginoon, nagiging abogado. Eh ako nga eh. Sabi ko nga eh, hindi naman ako bobo. Pero hindi ka rin masasabing matalino ko. Pero dati, ang yabang-yabang ko, parang sabi ko, hindi kaya kong ipatunayan na kaya kong mag-aral. Ayun, bagsak. Isang sem, sabi ko, nag-full load ako. Sabi ko, ano yun? Yakang-yaka yan, mani. Sa 7 subject yata na kinuha ko, dalawa lang yung pumasa eh. Pinrove ng Panginoon, kung yung finances pinrovide ko, even yung katalinuhan mo. Kaya kung ano man yung nararanasan ninyo sa ngayon, parang ito rin yung affirmation ng Panginoon. Pag kami ginagawa ka na talagang gawain ng Panginoon, siya yung magpaprovide. Even karunungan, even pera. Eh, paano ipaprovide ng Panginoon yung pera pagka binigyan ka ng 100? Sa'yo na lahat, jackpot, 100. Eh, hindi mo ma-share. Kaya salamat sa Panginoon na sa mga taong ditong ginagamit ng Panginoon, nag-share na ng pagkain. Amen ba? Amen! Kung yung ginagawa nyo dahil sa Panginoon, o dahil sa tulong ng Panginoon, hindi po mawawala ng kabuluhan niya. And katulad nga nung ginawa ng Panginoon sa kaso ni Pastor, so ito yung testimony ko. Siguro kung hindi tinulungan si Pastor nung naging abogado niya, baka hindi rin ako nag-abogado eh. Kasi isa siya sa mga, kumbaga, inspiration. Kwento nga ni Tita, parang sabi ko, parang ayan, yung nagsusupport sa akin sa pag-aaral ko, hindi siya makapaniwalang gano'n, may transformation sa buhay niya. Ganon din yung abogado ni Papa dati. Sabi niya sa akin, kinikwento niya sa akin kasi nagtrabaho din po ako doon, nag-messenger po ako. Sabi niya, alam mo ba JM? Sabi sa akin, hindi ko dapat kukunin yung tatay mo eh. Unang tingin ko pa lang sa tatay mo, mukhang kriminal na eh. Sabi niya gano'n, mukhang siya talaga yung nakapatay eh. Barombado yung itsura, parang talagang siya yung pumatay. Pero alam mo, sabi niya, isang gabi daw na hindi ko alam yung exact word doon, na naginip or hindi siya makatulog, kinakausap siya ng Lord. Kunin niyang kliyente. Di ba, pakamahal ngayon mag-acceptance fee sa abogado. Eh, sa totoo lang, nung kinuha siyang kliyente, hindi nakapagbigay ng kahit anong bayad si Pastor. Siya pa ngayon binibigyan ng pera minsan. Ibig sabihin pala, even yung pagkakulong ng Panginoon, ni Pastor, pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. And hope sa inyo rin ganon. Kung meron man sa inyo ngayon lumalapit dito dahil may problema sa ganito, may kaso, may ganyan, minsan isipin ninyo, baka hindi sa ngayon, hindi ko pa masagot kung ba't nangyayari ito sa buhay ko, pero ako naniniwala sa Panginoon. Part to para mapolish yung relationship ko sa Panginoon. Pag hindi maayos yung relasyon mo sa Panginoon, magmamanifest at magmanifest yan sa pamilya mo. Baka hanggang ngayon, yung mga anak natin hindi makapag-open, mga kapatid natin hindi makalapit sa atin kasi ang pangit naman ang ugali natin. Bulok yung relasyon natin sa kanila. Pero yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon na yan, pagka naging maayos yung relasyon natin sa Panginoon, even yung relasyon natin sa kapwa natin, priority natin yung family natin, aayos lahat yan. And in the end, katulad ni George Mueller, ano siya, kumbaga example siya kung paano kumilos ng Panginoon. Pero sabi ko, salamat. Kasi kung dumating man yung panahon, ito po kung dumating man yung panahon, maging abogado ako, kung saan man ako dalhin ng Panginoon, si pastor, maging mayaman, o kung ano pa man, ang lagi at lagi kong babalikan, si Lord lahat. Si Lord lahat. Purihin ng Panginoon.
Hello. James 1:27. Praise the Lord. Salamat po dun sa message. Napakaganda yung sinabi niya na sa ayaw mo sa gusto para malaman born again ka, nagbabago ka na. Amen? Amen. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, parang nagbabago ka na. Amen. Alam niyo kung bakit? Hindi ho kasi relihiyon yan. Relasyon. Amen po ba? Kapag ang Diyos ay nasa inyo sa ayaw mo sa gusto, yung kamalditahan mo, yung pagiging buraot mo, magulang mo, mawawala yan. Nakita na, Santiago 1:27. Alam niyo ho, yan ho ay saktong-sakto sa pananaw ko. Alam niyo ho, ang malino na sabi ng Lord sa akin, kapag ako nag-utos, ako ang gagastos, ako tutustos. Alam niyo po nung dapat yung baptismo natin last year, kaya ko hindi ko tinuloy, pagkagaling rito, umuwi ako, nakita ko, nasa posisyon yung karamihan sa inyo. Karamihan nasa posisyon, baka lumabas sa impyerno. Hindi ko tinuloy. Alam niyo kung bakit kalooban ng Lord? Tingnan nyo ngayon, ang ulam nyo ngayon, lechon. Pinasigang ko po yung lechon. Bigay ho yun. Tinawagan ako ni Jumong, ang sabi ko kay Jumong, magpadala ka ng baboy. Inulam din natin yung baboy. Dapat sa bandong tayo, habang pinagpe-pray ko si Inang, kinausap ako ni Mami, bakit hindi mo tawagan si Maring Daday mo? Hindi ho nagpapait si Maring Daday. Amen. Umorder ho ako ng ice cream. May nagbayad doon ng ice cream. Lahat to galing ho sa Lord yun, hindi ho kay Pastor Ronnie. Amen po ba? Amen. Amen. Ibig sabihin, mahal kayo ng Panginoon. Amen. Patuloy ho kayong manalangin, may gagawing malaking himala ang Diyos sa atin. Amen po ba? At wag ho kayong matuwa na kayo lamang ang nandito. Sa ayaw to sa gusto nung mga tao talagang anak ng Diyos, sasama sila sa atin kahit hindi natin sila yayain. Amen po ba? Kasi makikita nila yung mga himala sa buhay natin. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ito, ang dalawin ang mga ulila at mga balo sa kailang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Kung titingnan nyo po yan, para malaman mo na totoo kang may relasyon sa Diyos, totoo i-relihiyon mo, mahal mo'y ulila, mahal mo'y balo, mahal mo'y may sakit, mahal mo'y matatanda, at magalang kang anak, mapagmahal na asawa, at hindi ka nanlalamang sa kapwa. Ngayon, sabihin mo, may relihiyon ka? Sinabi ba dyan yung Katoliko? Sinabi? May Katoliko ba rin? Wala. Sabihin mong may relihiyon ka. Ako ho, nagtataka ho ako, maraming mga churches na malalaki, mayayaman. Wala ho kayong makikita pinakakain sila. Amen po ba? Amen. Pero dito, pinakakain kayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. 2 taon na po ako nagpapakain dito at ang pangarap ko, catering sa susunod. Amen po ba? Amen. Bakit catering? Kasi talaga doon, wala nang Sharon. Hindi tayo magke-catering hanggat merong mga Sharon sa atin. Amen po ba? Kaya maawa ka, lubayan mo na. Kung gusto mong naka-catering tayo. Kahit kung saan kayo pumunta, styrofoam lang ng peso, di ba? Yung kinakain ng iba-iba. Pero yung mga pan, wala mo, tiyan mo ito, dami manikat, tiyan mo lang. Maawa eh.
Hindi naman sila nagpapakain, mas mahigpit pa sila. Pera ng kapilya, hindi pinakikinabangan ng tao. Ako po, iisa lang ang pangarap naming mag-asawa. Tumulong ko sa mga tao. At hindi ko mababago yung utak ko na yun. Dahil ngayon pa lamang itinatatak ko na sa utak ng aking mga anak at apo na mabubuhay kami para lang tumulong sa kapwa namin. Amen o ba? Hindi ko magpayaman. Yayaman ho ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga tao. Patuloy na magpapaaral, patuloy na kukup. Ako na siguro masaya pag may ospital na ako. Pag may eskwela na ako. Pero alam niyo po, dalangin ko, kasama ko kayo sa lugar na yun. Dalangin ko. Hindi ko katulad ng Kibuloy na kinukuha at pinahirapan ng tao. Hindi ko katulad ng ibang sekta na ginagamit ang pangalan ng Panginoon, hindi naman pinapakinabangan ng mga tao, yung parent. Naglalakihan ang gusali nila, pero hindi nararamdaman ng kanilang mga tao. Hindi ho papayag ang Diyos na manatili tayo sa tolda na to. Bibigyan niya tayo ng templo sa tamatak ng panahon. Amen. Amen. Kaya ho, tama yung sinabi ni Pastor Jen. Hindi mo alam, born again ka na. Bakit? Nagbibigay ka na sa akin na 500 pagpakain. Hindi mo alam, born again ka na kasi nagbibigay, nagdadala ka na ng gulay. Tumutulong ka na sa pagkukuha ng tolda. Tumutulong ka na sa pagbibigay ng pagkain. Yung ugali mo, nagbabago na. Hindi mo alam, born again ka na pala. Amen po ba? Amen. Ang born again experience o yan, makikita ng tao sa ayaw mo sa gusto. Amen po ba? First time pong naranasan namin na nakakita kami na putol ang paa, bulat, na nakakateter pa yung isa, lumusong po sa swimming pool para magpabautismo sa Panginoon. Amen po ba? 121 po. 121 ba? 121 po. Ngayon ho, yung hindi ho nakasama, meron ho tayong susunod na batch. Amen po ba? Meron ho tayong susunod na batch. Doon ho sa Poso Negro. Meron ho tayong susunod na batch. Ano po? Pwede ho ba tayong tumayong lahat? Pwede ho ba akong makiusap sa inyo? Pwede ho? Pwede ho bang magmula sa mamayang gabi? Maalala nyo na meron ho kasi kung isang napakalaking panalangin. Pero this coming week ho, mag-aayuno ho yung mga leader ng church. Kasi ho, dito ho nakasalalay kung ano yung landas na tatahakin ko. And I'm sure, by the grace and power of God, hindi po ako liliko sa kaliwa o kanan. Tutuloy po ako. Pero gusto ko po kasama ko kayo. Hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yan. Kasi ho ako nalulula. Alam niyo ba na may mga tao na hinahanap pa ako para lamang tulungan nila. Hindi ho maliliit na tao o malalaki yung tao. At kapag ho nangyari yun, yun pong hindi kasama natin, iaalis po sila ng Diyos sa atin. Kasi ho, hindi ho papayag ang Diyos na may kasama tayo na pabigat sa atin. Ano yung pabigat? Sila ho yung walang nakakikitang, puro yung nakikita nila yung pagkukulang. Hindi ho nakikita yung himala ng Panginoon. Tama ang sabi ni Pastor Jen. Kapag ang iniisip mo na kapakanan ng pamilya mo, nagbabago na kasi nando na si Kristo sa puso mo.
Amen po ba? Hindi na sarili mo. Pamilya na. Ano? Kung ano mang sumpa na meron ka rin ngayon, pwedeng sakit, pwedeng bisyo. Maghawak-hawak tayo na kami ngayon. And I declare that the chain, symbolically, ng dugo ng Panginoon, will cover us. He will cover us. Sa panalangin nung ito, dadating ho ang panahon, makikita niyo ho, patutunahin ho ng Diyos kasi Diyos natin. May mangyayari ho sa mga buwan niyo. Hindi ho dahil sa akin. Kapag ho dumirekta kayo sa Panginoon, I'm here to guide you lang. I'm here to lead you. But the power and might belongs to Jesus. It's not about me. It's about God. Kung nais mong maranasan ang naranasan namin, I don't care about my millions, but I care for the soul ng mga anak ng Panginoon. Hindi ho ako nangihinayang sa milyong nawala. Dahil bilyon at trilyon ang halaga ng kaluluwa nyo na nailigtas ng Panginoon. At alam kong uulitin ng Diyos dahil hindi ako nasilaw sa milyon. Gano'n mga karaming pera to, I will follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Tayo lahat to ay pumikit. Bago ko mag-lead ng prayer, nakapikit kayo, nakayuko kayo. Sige, pray mo. Ano yung problema mo? Kung bisyo yan, sabihin mo sa Lord, Lord, pwede ba sunugin mo itong bisyo ko na to? Kung sakit yan, Lord, sunugin mo itong sakit ko na to. Kung ugali yan, Lord, sunugin mo itong ugali ko na ito. Kapag kinasusuklaman mo na ang bisyo mo, ang ugali mong masasama, yung pagiging sakin mo, kinasusuklaman mo na to, that's the time the Lord will move mightily. Kahit loko-loko ka, kahit baliw ka, in God, nothing is impossible. Alam nyo, merong gustong payamanin ng Diyos dito. Kasi naghihirap ka na. Pero hindi ibibigay sa'yo ng Diyos kasi gagamitin mo lang sa bisyo at gaganti ka sa mga taong nang mamaliit sa'yo ngayon. The Lord will not prosper you maliban na patawarin mo yung mga tao na nanloko sa'yo, nandaya sa'yo, at kung ibabalik mo yung mga hawak-hawak mo na hindi iyo, papalitan niya ng Diyos more than you can imagine. Banal na Diyos, Diyos na totoo, Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, magpakailanman. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob.
Ako po ay namamanhik sa iyo. Ipakita mo po sa mga taong ito na ikaw ay totoong Diyos. Ikaw lamang ang grasyosong Diyos na kayang magpagaling, kayang magpalaya. Ano mang sumpa ng sakit, ano mang sumpa ng bisyo, ano mang sumpa ng kahirapan, ano mang sumpa ng kasamaan ng pag-uugali, ano mang sumpa ng masamang espiritu na nasa iyo, kapatid, itakwil mo ngayon. And I declare, and it shall come to pass in the name of Jesus. Pupunta kayong lahat sa kalalimang walang hanggan. Hantayin niyo ron ang paghuhukom. And I declare in the name of Jesus, Lord, pour out your blessing, peace, prosperity, healing, miraculous sign, wonders, and miracles in the name of Jesus. Paulanin mo sa amin, sa aming mga bahay, sa aming mga pamilya, sa aming mga relasyon. To those who believe in this prayer, and if you believe in my God, you will experience it more than you can imagine, more than you can dream. Because the Lord says, all things that impossible to man is possible to God. Ang pag-ibig at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, ang walang katapusang pagliligtas sa mga nawawalang tupa ni Jesus, at ang pagpapakita ng kapangyarihan at habag at awa ng Diyos Espiritu Santo, sumaating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone.